One of the bright spots of the Greek economy is the tourist industry, and the main attraction of all is the Acropolis. On this particular... 10 mga pinakamalalaking lungsod noong sinaunang panahon. Noong mga nakaraang siglo ay maraming mga itinuturing na malalaking lungsod. Ito ay sapagkat malawak ang kanilang kapangyarihan at maunlad din ang kanilang ekonomiya. Pero sa ngayon ay napalitan na ito ng mga makabagong lungsod. Kaya naman sa video na ito ay ating tatalakayin ng 10 mga pinakamalalaking lungsod noong sinaunang panahon. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Athens. Ang Athens ay isa sa mga pinakakilalang lungsod noong sinaunang panahon na matatagpuan sa rehiyon ng Attica sa Greece. Kilala ito bilang sentro ng sining philosophy, science at demokrasya at malaki ang naiambag nito sa paghubog ng modern culture at sistema ng pamamahala. Nagsimula ang Athens bilang isang simpleng city-state at nakarating sa rurok ng kasikatan noong 5th century BCE sa panahon ng classical na Greece. Sa Athens ipinanganak ang demokrasya, ang uri ng pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ay may direct right na makilahok sa mga desisyon. Sa kanilang sistema, ang mga kalalakihan ay nagtitipon sa assembly o eklesya upang bumoto at talakayin ang mahahalagang issue at batas para sa lungsod. Ito ang nagbigay daan upang marinig ang boses ng mga tao sa pamamahala na noon ay isang bagong konsepto. Samantala matapos magtagumpay laban sa Persian Empire sa mga Greco-Persian Wars, ay lalo pang lumakas ang Athens. Naitatag nila ang Delian League na isang alyansa ng mga city-state na pinamunuan ng Athens. Subalit hindi nagtagal ang kapangyarihan ng lungsod matapos silang matalo sa Peloponnesian War laban sa Sparta na humantong sa pagbagsak ng kanilang impluensya sa buong Greece. Dagdag pa rito, ang Athens ay naging sentro ng kaalaman at philosophy kung saan isinilang ang ilan sa pinakamahuhusay na philosophers tulad nina Socrates, Plato at Aristotle. Ang kanilang mga kaisipan ay nagbigay ng malalim na kaalaman sa larangan ng politika, edukasyon at ethics. Hanggang ngayon, ang mga ideyang nagsimula sa Athens ay ginagamit at pinag-aaralan pa rin sa buong mundo. Gayun din, malaki rin ang kontribusyon ng Athens sa arkitektura at sining. Itinayo ang Parthenon sa Acropolis bilang alay kay Athena, ang diyosa ng karunungan at tagapagtanggol ng lungsod. Bukod sa mga gusali ay kilala rin ang Athens sa mga pagtatanghal ng trahedya at comedy sa teatro tulad ng mga isinulat ni na Aeschylus, Sophocles at Euripides. Ang mga dula na ito ay tumatalakay sa buhay, tadhana at morality ng tao. Ang mga pista tulad ng Dionysia ay nagpapakita ng kasiyahan at pagdiriwang na iniaalay sa Diyos na si Dionysus, ang Diyos ng alak at saya. Number 2, Persepolis. Ang Persepolis ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang lungsod noong sinaunang panahon na matatagpuan sa Iran. Ito ang naging kabisera ng Achaemenid Empire na pinamunuan ng mga tanyag na hari tulad nina Darius the Great at Xerxes the First. Itinatag ito noong 518 BCE sa ilalim ng pamumuno ni Darius the First. Nagsilbi itong sentro ng kapangyarihan at kultura ng imperyo at naging lugar para sa mahahalagang seremonya at pagdiriwang. Kilala ang Persepolis sa mga magagarang gusali nito na ipinapakita ang kagalingan ng mga sinaunang Persyano sa arkitektura. Karamihan sa mga gusali ay yari sa marble at bato na may mga ukit at sculptures na naglalarawan ng mga tagumpay ng imperyo. Ang Apadana ay isa sa pinakamahalagang gusali. Ito ay isang malawak na bulwagan kung saan nagtitipon ang mga pinuno mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo upang mag-alay ng mga regalo sa hari. Maliban dito, itinayo ang lungsod sa isang mataas na plataporma kung kaya't natatanaw nito ang malawak na lambak. Ang maayos na pagkakaplano ng Persepolis ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan ng imperyo. Bukod sa mga bulwagan at palasyo ay may mga opisina para sa mga opisyal at mga silid na ginagamit para sa pamamahala. Ang mga dekorasyong gawa sa ginto at pilak sa loob ng mga gusali ay patunay sa karangyaan ng imperyo. Samantala, ang Persepolis ay hindi lang sentro ng pamahalaan, kundi isang mahalagang lugar din para sa mga ceremonial occasions. Dito ginaganap ang Nowruz, ang tradisyonal na bagong taon ng Persya. Sa pagdiriwang na ito ay nagtitipon ng mga pinuno mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo para magdala ng mga handog sa hari. Ipinapakita ng seremonyang ito kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng Achaemenid dahil maraming lugar ang nasasakupan nila, mula Egypt hanggang India.
Ang lungsod ay nagsilbing tanda ng magandang relasyon ng Persya sa ibang bansa. Ang mga representatives mula sa iba't ibang lupain ay nagtitipon sa Persepolis upang makipag-ugnayan at magbigay pugay sa hari na nagpapakita ng diplomatic influence ng imperyo. Sa kabila ng tagumpay at kalakasan nito ay dumating ang katapusan ng Persepolis nang salakayin ni Alexander the Great noong 330 BCE. Ayon sa mga tala, sinunog ni Alexander ang mga palasyo ng lungsod bilang paghihiganti sa naunang pagsalakay ng mga Persians sa Greece. Number 3. Knossos. Ang Knossos ay isa sa pinakamahalagang lungsod noong sinaunang panahon. Matatagpuan ito sa isla ng Crete sa Greece at kilala bilang sentro ng Minoan Civilization. Ang syudad na ito ay maunlad at naging mahalaga sa trading, sining at pamahalaan. Dahil sa laki at husay ng mga gusali nito, ang Knossos ay itinuturing na isa sa pinakamalaking syudad ng ancient Europe. Itinatag ang Knossos noong 6000 to 7000 BCE bilang isang maliit na pamayanan. Sa paglipas ng panahon ay lumaki ito at naging sentro ng kalakalan sa Crete. Nakipagpalitan ng mga produkto tulad ng alak, olive oil at ceramics ang mga Minoan sa mga karatig na lugar sa Mediterranean. Sa rurok ng pag-unlad nito ay tinatayang 100,000 katao ang nanirahan dito na nagpapakita ng lawak at lakas ng lungsod. Samantala, ang palasyo ng Knossos, ang pinakatanyag na gusali sa lungsod. Ito ay may malawak na mga silid, daanan at hagdanan na parang labyrinth dahil sa komplikadong disenyo nito. Sa mga pader ng palasyo ay makikita ang mga fresko o mga mural na nagpapakita ng mga eksena sa pang-araw-araw na buhay, mga ritual at kalikasan. Bukod sa kasikatan nito sa sining at arkitektura, ang Knossos ay kilala rin dahil sa alamat ng Minotaur. Ayon sa kwento, si Haring Minos ay nagpagawa ng isang labyrinth sa ilalim ng palasyo upang ikulong ang Minotaur. Ito ay isang halimaw na may katawan ng tao at ulo ng baka. Ang kwento ng Minotaur ay nagpakilala sa Knossos bilang isang lugar na puno ng misteryo at kapangyarihan. Dagdag pa rito, ang mga tao sa Knossos ay may maayos na sistema ng pamumuhay at engineering. Mayroon silang mga bodega para sa pagkain, maayos na sistema ng kanal at tubig at mga pampublikong paliguan. Ito ay patunay na mahusay silang magplano at gumawa ng mga istrukturang kapaki-pakinabang para sa kanilang komunidad. Ang kanila namang ekonomiya ay nakasentro sa pagtatanim, paggawa ng alak at olive oil. Ang kanilang mga produkto ay ipinagpapalit sa mga karatig na bansa. Number 4. Palmyra. Ang Palmyra na kilala rin bilang Tadmor ay isang sinaunang lungsod sa gitna ng disyerto ng Syria. Dahil sa lokasyon nito ay naging mahalaga itong hintuan ng mga mangangalakal na naglalakbay mula silangan papunta sa kanluran. Tinagurian itong Queen of Desert dahil sa malaking papel nito sa trading. Ang Palmyra ay hindi lamang sentro ng yaman, kundi naging simbolo rin ng ugnayan ng iba't ibang kultura sa sinaunang panahon. Ang Palmyra ay naging tagpuan ng mga mangangalakal at manlalakbay mula sa China, Persia, India at Roman Empire. Dahil dito ay umunlad ang kultura ng lungsod. Maraming relihiyon ang umiiral dito at sinasamba ng mga tao ang iba't ibang Diyos. Kabilang sa mga tanyag na Diyos na sinasamba ay si Bel, ang Diyos ng kalangitan, pati na rin sina Baal Shamin at Taglibol. Ipinapakita ng mga religious rituals at templo sa lungsod ang pagtanggap ng mga taga-Palmyra sa iba't ibang tradisyon at paniniwala. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit tanyag ang Palmyra ay ang mga magagarbong gusali nito. Pinakatanyag ang templo ni Bel na itinayo noong 32 CE at naging sentro ng pagsamba. Makikita rin sa lungsod ang mga mahahabang daan na napapalibutan ng hanay ng mga haligi. Bukod dito may mga pampublikong paliguan, teatro at pamilihan na nagpapakita ng impluensya ng kulturang Romano. Ang mga necropolis o libingan ay nagsisilbing patunay ng marangyang pamumuhay ng mga tao rito, kung saan inililibing ang yumaong mayayaman kasama ang kanilang mga jewelry at mahahalagang gamit. Gayun din, dahil sa mahalagang lokasyon nito sa Silk Road ay umunlad ang ekonomiya ng Palmyra. Dito dumaraan ang mga kalakal tulad ng silk, pabango at spices mula Asia papunta sa Europe. Ang yaman ng lungsod ay makikita sa mga magagandang gusali at sa magagarbong palamuti sa mga libingan ng mga mayayamang residente. Ang kalakalan ang nagbigay daan upang maging isa ang Palmyra sa pinakadakilang lungsod ng sinaunang panahon. Karagdagan pa, ang Reyna Zenobia ang isa sa mga pinakatanyag na leader ng Palmyra. Noong 3rd century CE ay sinubukan niyang palawakin ang teritoryo ng lungsod sa pamamagitan ng pag-aklas laban sa Imperyong Romano. Number 5. Constantinople. Ang Constantinople na ngayon ay Istanbul ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang lungsod noong sinaunang panahon.
Matatagpuan ito sa pagitan ng Europe at Asia sa gilid ng Bosphorus Strait na isang mahalagang ruta ng kalakalan dahil dito ay nagsilbi itong sentro ng kalakalan, relihiyon at pamahalaan. Ito rin ang naging kabisera ng dalawang malalaking imperyo, ang Imperyong Byzantine at Imperyong Ottoman. Ang lokasyon ng Constantinople ay tumulong sa mabilis na pag-unlad ng lungsod. Dahil nasa pagitan nito ng Europe at Asia, ay naging mahalaga ito sa kalakalan ng mga produkto tulad ng silk mula sa China, spices mula sa India at ginto mula sa Africa. Marami ring negosyante mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang dumaraan dito. Ang natural na proteksyon mula sa tubig kasama ang matitibay na pader ng lungsod ay nagbigay daan upang maiwasan ang pagsakop ng mga kalaban sa loob ng maraming siglo. Samantala, bago ito tinawag na Constantinople ay kilala ang lugar bilang Byzantium. Noong 330 CE ay pinili ni Emperor Constantine I na gawing bagong kabisera ng Imperyong Romano ang lungsod dahil sa strategic location nito. Pinalitan niya ang pangalan nito ng Constantinople bilang parangal sa kanyang sarili. Tinawag din itong Bagong Roma dahil dito inilipat ang kapangyarihan mula sa dating kabisera ng Roma. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Byzantine ay naging sentro ito ng Kristyanismo at dito itinayo ang Hagia Sophia na isang kilalang simbahan na naging simbolo ng yaman at pananampalataya ng imperyo. Sa kabilang banda, dahil sa aktibong kalakalan ay naging masigla ang ekonomiya ng Constantinople. Maraming negosyante at mga ngalakal mula sa silangan at kanluran ang nagpupunta dito dahilan upang pagsama-samahin ng iba't ibang kultura. Ngunit bukod sa kalakalan ay mahalaga rin ang relihiyon at edukasyon sa lungsod. Dito naninirahan ng Patriarch ng Orthodox Church na nagpapakita ng kahalagahan ng lungsod sa pananampalataya. Ang sining, arkitektura at edukasyon ay umunlad din kung kaya't naging sentro rin ito ng karunungan at kultura. Ang mga pader ng Constantinople, lalo na ang pader ni Theodosius, ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng lungsod. Ang mga ito ay itinayo upang protektahan ang lungsod mula sa mga mananakop. Number 6. Memphis. Ang Memphis ay isa sa pinakamalalaki at pinakamahalagang lungsod sa sinaunang panahon, lalo na sa kasaysayan ng Egypt. Itinatag ito noong 3100 BCE ni Menes, ang unang pharaoh, matapos niyang pag-isahin ng Upper at Lower Egypt. Sa loob ng maraming siglo, ang Memphis ay naging kabisera at sentro ng kalakalan, relihiyon at pamahalaan. Kaya ito ay tinaguriang isa sa pinakamakapangyarihang lungsod ng kanyang panahon. Samantala, ang Memphis ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Egypt malapit sa Nile River at sa delta nito. Dahil sa strategic location ay naging madali ang paglipat ng mga produkto at pakikipagkalakalan sa iba't ibang rehiyon. Nakatulong din ang pagiging malapit nito sa mga matabang lupa upang magkaroon ng sapat na pagkain ang mga tao. Ang magandang lokasyon ng Memphis ay nagbigay sa lungsod ng kalamangan sa ekonomiya at kaligtasan, kaya ito ay mabilis na umunlad. Kaugnay pa nito mahalaga ang papel ng Memphis sa Egyptian religion. Itinuturing ito bilang sagradong lungsod para kay Ptah, ang Diyos ng paglikha at sining. Ang Great Temple of Ptah ay isa sa pinakasikat na templo sa Memphis na pinupuntahan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Malapit din sa Memphis ang Saqqara kung saan matatagpuan ang Step Pyramid ni Djoser, ang kauna-unahang pyramid na itinayo sa Egypt. Ipinapakita ng mga templong ito ang kahusayan ng mga sinaunang Egyptians sa paggawa ng mga structures. Gayun din naman naging sentro ng trading ang Memphis dahil sa location nito. Dumaraan dito ang mga produktong ginto, tela at ivory mula sa iba't ibang bahagi ng Egypt at mga kalapit bansa. Bukod sa trading ay kilala rin ang lungsod sa paggawa ng mga jewelry, estatwa at iba pang kagamitan. Ang mga produkto mula sa Memphis ay naging patunay ng talento ng mga Egyptians sa sining at technology. Ang pag-unlad ng kalakalan ay nagdulot ng kasaganaan sa buong lungsod. Dagdag pa rito, ang Memphis ay nagsilbing kabisera ng Egypt sa loob ng maraming siglo. Dito nanirahan ang mga pharaoh at ginanap ang mga mahahalagang gawain sa pamahalaan. Sa lungsod na ito isinasagawa ang mga pag-uusap tungkol sa mga batas at desisyon sa pamamahala. Number 7. Nineveh. Ang Nineveh ay isang sikat na lungsod noong sinaunang panahon. Ito ay matatagpuan sa hilagang Iraq malapit sa Tigris River at naging kabisera ng Assyrian Empire. Sa panahon ng pamamahala ng mga hari tulad ni Sennacherib, ay naging isa ito sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa mundo noong 7th century BCE.
Ang Nineveh ay hindi lang sentro ng pamahalaan kundi pati na rin ng kalakalan, sining at relihiyon. Kilala ito sa malalaking gusali, matibay na pader at magagarang palasyo na nagpapakita ng kahusayan ng mga Assyrian. Samantala pinalilibutan ng makapal at mataas na pader ang Nineveh na may habang 12 kilometers at taas na 15 meters. Ginawa ang pader upang maprotektahan ang lungsod mula sa mga mananakop. Sa loob ng lungsod ay matatagpuan ang malalaking palasyo, templo at iba pang mga gusali na yari sa bricks at bato. Isa sa mga pinakatanyag na gusali ay ang palasyo ni Sennacherib. Punong-puno ito ng mga inukit na larawan at sculptures na nagpapakita ng mga tagumpay sa digmaan at mga alamat ng mga Assyrian. Ang mga gusali sa Nineveh ay hindi lang magaganda kundi nagpapakita rin ng galing ng mga Assyrian sa sining at architecture. Gayun din naman dahil sa location nito malapit sa Tigris River ay naging mahalagang sentro ng kalakalan ng Nineveh. Dumadaan dito ang mga produkto mula sa iba't ibang lugar tulad ng mga tela, alahas at palayok. Maraming negosyante at mga ngalakal ang pumupunta sa Nineveh upang makipagkalakalan. Bukod sa pagiging sentro ng negosyo ay kilala rin ang lungsod sa larangan ng edukasyon. Sa panahon ni Haring Ashurbanipal ay itinatag niya ang isang malaking library na naglalaman ng libu-libong clay tablets. Nakasulat dito ang mga kwento, batas at mga naitala tungkol sa medicine at science na nagpapakita ng kahalagahan ng kaalaman para sa mga Assyrian. Bagaman naging makapangyarihan at maunlad ang Nineveh ay dumating din ang panahon ng pagbagsak nito. Noong 612 BCE ay sinalakay ng mga Medes, Babylonians at iba pang mga kaalyado ang lungsod. Matapos ang matinding labanan ay nasira at tuluyang bumagsak ang Nineveh. Kasama ng pagbagsak ng lungsod ang pagtatapos ng Assyrian Empire. Ipinakita ng kasaysayan ng Nineveh na kahit gaano kalaki at kalakas ang isang imperyo ay maaari pa rin itong bumagsak kung hindi ito maipagtatanggol at mapangangalagaan ng maayos. Number 8. Xi'an. Ang Xi'an, na kilala noon bilang Chang'an, ay isa sa mga pinakamatandang lungsod sa China at sa buong mundo. Ito ay naging kabisera ng maraming makapangyarihang dynasty tulad ng Zhou, Qin, Han at Tang. Naging mahalaga ang lungsod hindi lang sa pamahalaan, kundi pati sa trading at kultura, lalo na sa pag-usbong ng Silk Road, ang rutang nag-uugnay sa China at kanlurang Asya. Dahil sa tagal at lawak ng impluwensya nito ay kinikilala ang Xi'an bilang isa sa mga pinakamahalaga at pinakamalaking lungsod ng sinaunang panahon. Samantala sa panahon ng Zhou Dynasty, ang rehiyon ng Xi'an ay naging foundation ng unang imperyo ng China. Nang may tatag ang Qin Dynasty ay ginawa itong kabisera ni Qin Shi Huang, ang unang emperor ng pinag-isang China. Mula rito ay isinulong niya ang pagtatayo ng Great Wall of China at ang paglikha ng Terracotta Army, isang grupo ng mga estatwang sundalo na natuklasan malapit sa lungsod. Sa Han Dynasty naman ay muling sumikat ang Xi'an bilang sentro ng kalakalan. Sa panahong ito ay nagsimula ang Silk Road na nagdala ng seda, spices at iba pang produkto mula sa China patungo sa kanlurang Asya at Europe. Sa pamamagitan ng rutang ito ay pumasok din ang Buddhism mula sa India na naging bahagi ng Chinese culture. Karagdagan pa dito, ang pinakamataas na pag-unlad ng Xi'an ay naganap sa ilalim ng Tang Dynasty. Sa panahong ito ang lungsod ay tinatayang may populasyon na mahigit 1 milyon, kaya itinuturing itong pinakamalaking lungsod sa buong mundo noong panahong iyon. Naging tirahan din ito ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Dala ang kanilang mga kultura at relihiyon tulad ng Islam, Christianity at Zoroastrianism. Dahil dito ay naging makulay at masigla ang buhay sa lungsod. Bukod dito ay itinayo rin noong panahon ng Tang ang mga sikat na gusali tulad ng Giant Wild Goose Pagoda at Small Wild Goose Pagoda. Nagsilbi ang mga ito bilang mga simbolo ng pag-usbong ng Buddhism at ng artistic architectures ng panahong iyon. Maliban pa rito ay naging sentro rin ng Xi'an ng pag-aaral at sining at nagambag ito sa larangan ng medicine, mathematics at literature. Sa dami ng natutunan at naipasa mula rito ay naging mahalagang bahagi ang Xi'an sa paghubog ng Asian culture. Number 9. Hattusa. Ang Hattusa ay isang sinaunang lungsod na matatagpuan sa Turkey, malapit sa rehiyon ng Çorum. Ito ang naging kabisera ng Hittite Empire noong Bronze Age. Kilala ang Hattusa hindi lamang sa laki nito kundi sa kahalagahan nito sa kultura at politika ng sinaunang panahon. Sa kabila ng pagkalimot dito sa loob ng maraming siglo ay muli itong natuklasan sa modernong panahon sa tulong ng mga excavation ng mga archaeologist.
Samantala, ang Hattusa ay pinalilibutan ng mga pader na may habang 6 kilometers. Ang mga pader na ito na gawa sa malalaking bato ay nagsilbing proteksyon ng lungsod laban sa mga mananakop. Sa gitna ng lungsod ay makikita ang templo ng dakilang Diyos na pinakamalaking gusali sa Hattusa. Sa mas mataas na bahagi naman ay matatagpuan ang palasyo ng hari kung saan naninirahan ang mga pinuno at opisyal ng imperyo. Bukod sa mga pader ay kilala rin ang Hattusa sa mga tarangkahan o pintuang daan nito tulad ng Lion Gate, King's Gate at Sphinx Gate. Ang mga ito ay may mga ukit na larawan ng mga Diyos, hari at hayop na nagpapakita ng kapangyarihan at paniniwala ng mga Hittite. Sa Hattusa ay sama-samang naninirahan ang mga opisyal, mga ngalakal at mga manggagawa. May maayos din na legal system ang mga Hittite at karamihan sa kanilang mga batas at kasunduan ay nakasulat sa clay tablets. Ang mga tablets na ito ay naglalaman ng mga kontrata, batas at diplomatic agreement na nagpapakita ng kaayusan sa kanilang lipunan. Ang isa sa pinakasikat na kasunduang ginawa ng Hittite ay ang kasunduan ng Kadesh, isang kasunduan sa pagitan ng Hittite at Egypt. Ito ay itinuturing bilang isa sa mga unang peace of agreement sa kasaysayan ng mundo. Mahalaga rin ang relihiyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Hittite. Sinasamba nila ang maraming Diyos, kabilang si Teshub, ang Diyos ng bagyo, at si Hepat, ang Diyosa ng kalangitan. Maraming mga templo at ritual ang makikita sa loob ng Hattusa na nagpapakita ng kanilang debosyon at pananampalataya. Bagaman malakas at maunlad, ay bumagsak ang Hattusa bandang 1200 BCE. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pananakop ng mga Sea Peoples, isang grupo ng mga mandirigma mula sa iba't ibang rehiyon. Number 10, Alexandria. Ang Alexandria ay isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod noong sinaunang panahon. Itinatag ito ni Alexander the Great noong 331 BCE sa hilagang bahagi ng Egypt malapit sa Mediterranean Sea. Mula nang itayo ito ay mabilis itong naging sentro ng kalakalan, edukasyon at kultura. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Ptolemaic kings ay lumago ang lungsod at nagkaroon ng malaking impluensya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala matatagpuan ang Alexandria sa delta ng Nile River at malapit sa Mediterranean Sea. Ang kinalalagyan nito ang nagbigay daan para maging mahalagang daungan at sentro ng kalakalan sa pagitan ng Europe, Asia at Africa. Maraming produkto ang ipinapasok at iniluluwas mula rito tulad ng wheat, ingredients at ginto. Ang mga kalakalan at pagdating ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang bansa ay nagdulot ng paglago sa ekonomiya ng lungsod at nagpayaman sa kultura nito. Gayun din naman ang library ng Alexandria ay isa sa pinakamahalagang library sa kasaysayan. Layunin nitong ipunin ang lahat ng karunungan at kaalaman mula sa iba't ibang civilization tulad ng Greece, Egypt, India at Persia. Libo-libong manuscript at aklat ang nakaimbak dito, kabilang ang mga akda ni Homer at Plato. Naging sentro din ang library para sa mga scholars mula sa iba't ibang lugar na pumupunta rito upang mag-aral at magbahagi ng kaalaman. Dahil dito ay kinilala ang Alexandria bilang tahanan ng edukasyon at pag-unlad ng kaalaman. Ang Lighthouse of Alexandria na matatagpuan sa Island of Pharos ay isa sa 7 wonders of the ancient world. May taas ito na umaabot sa tinatayang 100 meters kung kaya't nagsilbi itong gabay para sa mga seafarers na papasok sa daungan ng lungsod. Bukod pa rito ay simbolo rin ito ng kahusayan ng mga sinaunang engineers sa pagtatayo ng mga structures.